Purihin mo ang ating Diyos. Tayo po lahat ay makakatayo na. Excited na po ba kayo? Saan po? Saan po tayo excited? Excited na po tayo magpuri sa ating Diyos? Amen! Hallelujah! Ang Diyos nating kapahal. Kayo po ay saglit tayong manalangin at i-welcome po natin ang banal na Espiritu sa lugar na ito. Sige po, sabihin natin ang lahat ng pagdakila sa pangalan ng ating Diyos Ama. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Lord God! Dakila naming Ama sa langit, kataas-taasan naming Diyos, Ikaw lamang po ang aming Hari, Ikaw lamang po ang aming Diyos, Ikaw lang, wala nang iba o aming Panginoon. Lord God, we welcome you in this place right now, Panginoon. Ikaw ay kumilos, Panginoon, bumaba ka sa lugar na ito, Panginoon, at hipuin mo ang puso ng bawat isa, Panginoon. Lord, ang mga awiting ito, Panginoon, this cannot touch our hearts, Lord God. Tanging Ikaw lamang, tanging ang banal na Espiritu lamang ang may kakayahang humipo sa puso ng bawat isa, Panginoon. Kaya ang dalangin namin ay mangusap ka, Panginoon. Bumaba ka, Panginoon. At samahan mo kami, Panginoon, habang kami nagpupuri sa iyo, aming Diyos Ama. Lord, wala kaming ibang nais sa araw na to, kundi ang pasalamatan ka lamang, kundi ang dakilain lamang ang banal na pangalan mo, Panginoon. Lord, nandito pa lang kami sa simula ng taon, ngunit naniniwala kami na matatapos ito ng tagumpay kami dahil sa iyo, Ama. O Lord, maraming pong salamat. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, aming Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Sabi po sa aawitin natin, higit pa sa lalaman, higit pa sa naiisip, higit pa sa aming hiling ang kaya mong gawin. Amen po. Di ba po, last year, ito po ang ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Higit pa sa lahat ng ipinanalangin natin, sa lahat ng hiling natin, sa mga naisip ng puso natin ang ginawa ng Panginoon. And we can only sing this with full confidence if our confidence is in the Lord. Maaawit lang natin ng talagang confident tayo na higit pa sa naiisip ko, Lord, higit pa sa nalalaman ko, higit pa sa mga plano ko ang kaya mong gawin. If ang confidence natin, ang pananampalataya natin ay nasa ating Diyos Ama. Sabi po sa Isaiah 51 verse 3, aking aalawin ang Jerusalem at ang lahat ng nakatira sa gumuhong lungsod mula sa pagiging tila disyerto, gagawin ko itong tulad ng halamanan ng Eden. Maghahari roon ang kagalangan at pagpupuri ang awitan at pasasalamat para sa akin. Sabi ng Panginoon, kung noong nakaraang taon ay nanggaling ka sa disyerto, dadalhin kita ngayon sa halamanan. At ang sabi po ng Panginoon, ang Lord na nagsasabi nito kaya maniwala tayo. If the Lord says this year will be different, it will be different. So believe it. Hallelujah! Purihin po natin ang Panginoon, higit pa, higit pa, higit pa. Ulitan natin ang ating Diyos Ama sa langit. Sige po, purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hindi ang pag-ibig mo, Jesus. Ikaw ang katiyakan, ako'y magtitiwala. Ikaw ang pag-asa, tatahakin ng landas na ika'y kasama ko. Sa araw na to, may panibagong simula. May bagong kabanata, may lakas na harapin ang bukas. Kabutihan ay
pag-asa namin sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanluran, pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Ay, sarap mo muli naman! Di kaya sasabahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalimutan, ika'y papupurihan, pasasalamat at magpakailanman. Huwag niya sasabahin, di kaya sasambitin. Sige, sumayaw na sa mga mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalimutan, ika'y papupurihan, pasasalamat at magpakailanman. Di kaya sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalimutan, ika'y papupurihan, pasasalamat at magpakailanman. O minsan mahalaga, ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalimutan, ika'y papupurihan, pasasalamat at magpakailanman. Pasasalamat at magpakailanman. Pasasalamat at magpakailanman. Hallelujah! O purihin, dakilain ka, o aming Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo, Lord God, na siyang naging wakas ng aming nakaraan, Panginoon. Siyang naging wakas ng aming kahinaan, Panginoon. At siyang naging simula, Panginoon, namin ngayong taon. O Lord, salamat, Panginoon. Hallelujah. Lord, sa gitna ng unos, Panginoon, salamat sa pag-ibig mo, Lord God, na nagiging dahilan kung bakit nakakasayaw pa rin kami ngayon, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Ikaw ang aming pag-asa, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Ang krus
minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus. Purihin ka, hindi ako sasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hallelujah! Ikaw ang Diyos, Panginoon, na totoo, Panginoon, mula noon hanggang ngayon. O salamat, Panginoon, Lord God. Nakapakalaya namin lumapit sa iyo ngayon, Panginoon, ang aming Ama sa langit, Lord God, salamat. Di ako sasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi ka aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus. Purihin mo muli ng aming Diyos. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi ka aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Ulitin pa. Hindi ako sasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi ka aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Lagi ka aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Panginoong Jesus. Purihin ka. Panginoong Jesus. Purihin ka. Hallelujah, sambahin ka, Ama. Oh, salamat. Oh, dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, Lord God. Lagi kami namamangha, Panginoon, sa iyo, Panginoon, sa pag-ibig mo, sa pagkilos mo, Panginoon. O salamat, Panginoon, Lord God. We felt your embrace, Lord God, sa araw na to. Salamat sa pagyakap mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa presensya mo, Panginoon, Lord God. Nawa, Lord, ay nasiyahan ka, Panginoon, sa pagpupuri ng iyong mga anak, Panginoon. At paulit-ulit sa aming buhay, araw-araw, Panginoon, na hindi kami mapapagod na ikay sambahin, ikay papurihan, Panginoon. Ikaw ay dakilain, Panginoon. Tanging pangalan mo lamang ang aming itataas, Panginoon, at wala nang iba, Panginoon, Lord God. Tanggapin niyo po ang aming pagpupuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos, nagsabi ng Panginoon. Thank you.
sa linggong pinagpala. Amen? Lahat po ba tayo ay tumanggap ng pagpapala na galing sa Panginoon sa loob ng isang linggo na nagdaan sa ating pong pagdi-Daniel fast. Hindi man po pinansyal, higit sa lahat ay napakalaga yung ating pong spiritual na tinanggap buhat sa ating Panginoon. Ang sabi po nga ng Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Nagkaroon po ba kayo ng karagdagan? Amen. Amen. Karagdagan na binigay na sa atin ng Panginoon sapagkat siya po ay ating inuna sa ating pong buhay. Dinagdagan niya tayo ng kapayapaan, dinagdagan niya tayo ng kagalakan, at higit sa lahat, dinagdagan niya tayo ng salita niya nilalagay sa ating pong mga puso. Kaya walang dahilan, walang manghihina, wala pong manlulupaypay sapagkat ang kalakasan ng Diyos ay binigay niya sa atin mga buhay. At sa oras po ito, tayo po ay darako sa gawain po ng pagbibigay. Ang sabi po gano'n na salita ng Diyos, makita po natin yung pong babaeng balo. Nung inutusan po siya ng Panginoon sa pamagitan ni Elias, na ipagluto siya ng tinapay. Nagreklamo yung babaeng balo na ito, alam ng Diyos na ito na lang natitira sa akin. Konting harina at konting langis. Ang sabi ni Elias, gawin mo, yung sinasabi ko sa iyo. Nung ginawa niya yung babaeng balo na ito, yung pinag-utos na Elias, pansinin po natin, hindi po nagkulang ng harina, kundi nag-umapaw ang harina sa kanya pong banga, at ang langis sa kanya pong masisidlan ay puno, hindi po naubos. Ganun din naman po sa ating pong pagbibigay. Kailanman hindi po tayo nauubusan. Amen. Kundi sa ating pagbibigay tayo po ay nadadagdagan. Paano yun? Pansinin po natin. Sa Juan, yung pong kaloob ng bata, kung paano po nagpakain ng 5,000 lalaki, ano yung kaloob ng bata? 2 isda at 5 tinapay. Pero ilan niya nakakain? Di po ba nag-multiply? Ganun din po sa ating pagbibigay. Ang bawat pinibigay po natin, ito ay nag-multiply sa ating pong buhay. Wag lang po tayo tumingin sa material, kundi po higit sa lahat sa spiritual na tinatanggap po natin buhat sa Panginoon. At tatlong klase po yung pagbibigay. Sabi nga, pagbibigay ng ikapo, pagbibigay ng offering, at pagbibigay ng pledge. Meron po tayong pledge card dyan sa table po ng usher. Kung gusto niyo pong magbigay para po sa pagpapagawa po ng templo ng Panginoon, nandyan lang po yan. Kumuha lang po kayo. At masisiyahan ng Diyos kung kayo po ikukuha para po sa pagpapagawa po ng templo ng Panginoon. Ang tanong po, nakahanda na po ba ang ating po mga kaloob? Are you ready? Handa po ba tayo na tayo pagpalain pa ng higit ng Panginoon? Para nakasimangot yata kayo. Sige pa, sama-sama po natin idulog ito sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Panginoon, nakikita mo ang puso ng bawat isa po sa amin sa oras pong ito. Kami, Lord, ay mayroong kagalakan, kasiyahan, Panginoon. Sa bawat ibibigay po namin ito, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na ito'y banal, Panginoon, sapagkat ito, God, ay nais mo, Panginoon, sa buhay ng bawat sa amin, na kami ay pagpalain mo, Panginoon, di lamang, O Diyos, sa aming pagbibigay. Higit sa lahat, Panginoon, Diyos, sa aming pong buhay. Kung paano niyo kami ginising, kung paano niyo kami pinagpala, Panginoon, at kung paano niyo po ulit kami pagpapalain pa, Panginoon. Aming dalangin, Panginoon Jesus, banalin niyo po, O Diyos, ang bawat kaloob na ito, O Diyos, ay magamit para po sa ikaluluwalhati ng iyong dakilang pangalan, Panginoon, at para, Lord, sa pagpapalaganap ng iyong pong buhay at makapangyarihang salita, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Panginoon, sa araw kong ito, kayo pong mapapurihan, kayong maparangalan, at kayong maluwalhati. Ito po ang dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen.
Praise God po. Tayo po ba ay pinagpala na ng Panginoon? Amen. Sige po, bago po ang lahat, tayo po ay tumayo para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Mababasa po natin sa Genesis 19, verse 17 to 26. Nang nasa labas na sila ng lungsod, sinabi ng isang anghel, "Tumakbo kayo! Huwag kayong lilingon o hihinto sa kahit saan dito sa kapatagan. Tumakbo kayo papunta sa bundok upang hindi kayo mamatay." Ngunit sumagot si Lot, "Mga Panginoon ko, huwag niyo na po akong patakbuhin papunta sa bundok. Kinahabagan niyo po ako at ipinakita niyo ang inyong dakilang kabutihan sa akin sa pagliligtas ninyo sa buhay ko. Ngunit napakalayo po ng bundok. Baka maabutan ako ng sakuna at mamatay ako bago makarating doon. Nakita niyo po ba ang maliit na bayang iyon sa unahan? Tiyak na mararating ko po iyon dahil malapit lang. Maaari po bang doon na lang ako pumunta sa maliit na bayang iyon upang maligtas ako?" Sumagot ang anghel sa kanya, "Oo, payag ako sa kahilingan mo. Hindi ko lilipulin ang bayan na iyon. Sige, tumakbo na kayo roon dahil wala pa akong gagawin hanggat hindi pa kayo nakakarating doon." Ang bayang iyon ay tinawag na Zor dahil maliit lang ang bayan na iyon. Nakasikat na ang araw nang dumating sina Lot at sa Zor. Biglang pinaulanan ng Panginoon nang naglalagablab na asupre ang Sodoma at Gomora. Nilipol ng Panginoon ang dalawang lungsod at ang buong kapatagan. Namatay ang lahat ng nakatira roon, pati ang lahat ng tanim. Lumingon ang asawa ni Lot, kaya ginawa siyang haligi ng asin. Sige po, tayo po ay saglit na manalangin. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Salamat, Panginoon, sa maririnig naming salita mo ngayong umaga na ito. Salamat sa pagsama mo. Salamat sa iyong banal na Espiritu na kasama namin sa umagang ito. Salamat, Panginoon, dahil alam ko bago pa kami maparito, binuksan mo ng aming puso, binuksan mo ng aming tenga, ang aming isipan upang maging handa sa pagtanggap ng iyong mga salita. At salamat sa pangunguna mo, Panginoon, tunay na nauna ka na sa lugar na ito, Panginoon, at inihanda mo na ang lahat ng bagay sa aming mga buhay. Maraming salamat, O Panginoon. Dinadakila ka namin sa umagang ito at ako na iyong lingkod, Panginoon. Ang tanging lumabas lamang sa aking labi, Panginoon, ay ang tanging mga bagay na nais mo sabihin sa bawat isa sa amin. Kaya nga samahan mo ako, Panginoon. Maihatid ko ang iyong salita, Panginoon, sa umagang ito, Lord God, na may kaayusan, Panginoon. Ako yung instrumento mo lamang na itatago mo sa iyong likuran. O maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa pagsama mo. Maraming salamat sa iyong mga salita na tatanggapin namin. Sa iyong papuri, pagdakila at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise God po. Ngayon po, ang ating pong teksto ay iikot po sa kwento, ay hindi naman po iikot, kundi pagiging bahagi po ng ating pong paksa ngayong umaga na ito, ang buhay po ng asawa po ni Lot. Ang buhay po ni Lot. So, ang title po natin sa umaga pong ito is Direction over Distraction. Direction over Distraction. Di ba po sabi po sa pinasa po nating verse kanina, lumingon ang asawa ni Lot, kaya ginawa siyang haliging asin. Ano ba yung asin? Asin is a preservative. Ang asin ay isang preservative. Ano ba ibig sabihin ng preservative? Yan. Basahin po natin ang ibig sabihin ng preserve. Maintain something in its original or existing state. And yung asawa ni Lot, pinili niyang manatili sa kanyang kinalalagyan. Nung lumingon siya pabalik sa pinanggalingan niya, pinili niya manatili doon. Ano, di ba ang sabi sa kanila ng anghel ng Panginoon? Huwag kang lilingon. Malinaw ang instruction. Malinaw ang instruction sa kanila na huwag siyang lilingon para hindi kayo mamatay. Pero anong ginawa ng asawa nila? Lumingon siya. Imagine muna po natin yung pangyayari po na yun. Isang pamilya na tumatakbo palayo doon sa nasusunog na lungsod. God already made an escape route for them.
God already warned them. God already showed mercy. Kinaawaan, kinahabagan sila ng Panginoon. Di ba nag-request pa nga sila, kung pwede doon na lang, sa malapit na lungsod. Pinagbigyan sila. Pero hindi pa rin sumunod ang asawa ni Lot. Habang tumatakbo sila, may isang lumingon sa kanila at nanatili na siya doon sa lugar na yun. So, ang tanong ko mga kapatid, gusto po ba natin manatili sa kinalalagyan natin ngayon? Gusto ba natin manatili sa buhay, sa lumang pagkatao po natin? Isang tingin, isang segundo lang, isang attachment lang po natin sa mga bagay sa ating nakaraan. And that moment froze the entire future sa buhay po ng asawa ni Lot. At mga kapatid, hindi lang po ito basta kwentong Bible, hindi lang po ito history. Ito po isang spiritual warning po sa atin. Dahil may mga tao sa panahon po ngayon who are physically moving forward but emotionally looking back or stuck. Marami po sa atin ngayon ng mga Kristiyano, may mga tao po sa panahon ngayon, physically moving forward sila, pero lingon pa rin ang lingon. There are believers who are running with their feet but stuck in their hearts. Marami ngayon naglilingkod, sobrang paglilingkod niya, sobrang sipag niya mag-church. Every Sunday, nakikita natin, kasama natin every Sunday. Pero wala naman talaga yung puso dito. Wala naman talaga yung puso sa Panginoon. So, ang gusto ko pong itanong muli sa inyo, what are you still looking back to? Ano yung mga bagay na pinipilit mo pa rin balikan? Is it a relationship? Relasyon? Maling relasyon? Is it an old sin? Mga lumang kasalanan? Is it past identity? Lumang pagkatao natin? Is it familiar comfort? Mga nakasanayan na natin, mga nakagawian na natin. Dahil ito po ang katotohanan na dapat po natin malaman, one backward glance can freeze an entire future. Isang lingon lang, isang silip lang, pwede masira ng kinabukasan natin. So tell the person next to you, sabihin mo sa katabi mo, move forward. Never look back. And today, sa umaga pong ito, maririnig po natin ang 5 katotohanan na tutulong po sa atin para hindi na lumingon pang pabalik, para hindi na bumalik pa sa nakaraan, kundi magsimulang umusad sa kanyang buhay. So 5 truths that will help us stop looking back and start moving forward. Yan po, 5 katotohanan na tutulong po sa atin. And number 1, A. Ano pong una dyan? When God says forward, don't delay. Don't delay. Pag sinabi lang ni Lord na humakbang ka, humakbang ka. Wala nang, Lord kasi ganito, wala akong sapatos Lord kasi hindi pa ako handa. Parang hindi pa patag yung daan. Pero ano sabi ni Lord? Move forward. So we move forward, don't delay. So before Lot's wife looked back, God already gave a directive. Genesis 19 verse 17. Tumakbo kayo, huwag kayong lilingon. Di ba yung nasabi? Tumakbo kayo, huwag kayong lilingon. Clear. Yung pagkakasabi, may direksyon, may instruction si Lord. Urgent, walang negotiation. Kumbaga kung ano yung sinabi niya, yun na yun. At alam naman natin na kapag po ang Panginoon ang nagsalita, delayed obedience is still disobedience. Kaya nga may tanong po ulit ako. Kapag pa sinabi ni Lord na kumilos tayo, sumusunod ba tayo agad? Wow, isa lang. Isa lang yung nakakasunod agad. Marami po kasi sa atin, Lord, wait lang! Alam niyo po, yan po yung sa mga attitude ko na ayaw sa akin ni Mama dati. Yan laging pagka-inutusan ako, parang, wait lang. Yung mga delayed obedience talaga. At isa rin naman niya sa mga binabago ko pa rin pong patuloy ngayon. Kaya nga po, sanayin natin yung mga sarili po natin to obey immediately. Na kapag sinabi ni Lord, narinig natin na sinabi ni Lord sa atin, huwag na tayo magmaang-maangan na hindi natin narinig. Huwag na tayo magmaang-maangan na walang sinabi si Lord sa atin when it's clear naman na sinabi ng Panginoon sa atin what we should do. Ngayon, sinasabi sa atin ng Panginoon na humakbang ka. Kaya dapat humakbang po tayo. At alam niyo po yung interesting kay Lord, God rarely explains everything.
Pag sinabi lang na, okay, period, yun na yun. He expects obedience. Wala nang mahabang usapan pa. Sumunod ka kung susunod ka. Madalas sinasabi natin, susunod ako pag handa na ako. Susunod ako pag naiintindihan ko na kung bakit ko kailangan sumunod. Susunod ako pagka feel ko na. Pero minsan sabi ni Lord po sa atin, just go. Just do it. Ako bahala sa mga bagay na iniisip mo, sa mga bagay na in-overrate mo. Basahin po natin yung talata po sa mga taga-Filipos 3 verse 13. Sabi po dito, mga kapatid, hindi ko sinasabing na abot ko na ang ganap na buhay. Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan ko makamtan ang nasa hinaharap. Sabi, kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Tinuturuan po tayo dito ni Apostol Pablo on how to move forward spiritually. And moving forward also means forgetting. Again, moving forward also means forgetting. I know it's hard na makalimutan ang mga nakalimutan. Hindi naman talaga natin totally makakalimutan. Pero alam niyo po, share ko, nung dati po kasi, meron akong parang, dati pa yung bata pa ako, siguro, musmus pa rin ang isip ko noon. Pero, I asked the Lord na, Lord, pwede mo ba akong bigyan ng kakayahan na makalimutan yung nakaraan ko? Kakayahan na parang, hindi ko na siya matandaan. Pero alam niyo pong ginawa ni Lord, nakalimutan ko yung pain ko doon. Nakalimutan ko yung sakit na nararamdaman ko doon sa nakaraan ko. Hindi mo naman kasi talaga makakalimutan yung memories. Pero you can forget the pain. The feeling of the pain na naramdaman mo sa iyong nakaraan. So, kayang gawin yan sa atin ng Panginoon. Hindi naman talaga natin makakalimutan totally yung nakaraan. But we have the chance to never look back again. Because we cannot press forward while holding backwards. Anong sabi po sa Kawikaan 4 verse 25? Ituon mo ang iyong paningin sa mga bagay na mabuti. Ituon mo ang iyong paningin. Kasabay po ng direction ni Lord, may requirements sa atin si Lord at yun yung focus. Ituon mo. Mag-focus ka. Because if you look back, you go back. Again, if you look back, you go back. At kada lingon natin pabalik, hindi ba sumasakit yung leeg mo? Di ba sumasakit yung leeg natin? Lingon ka ng lingon. Ganon din sa buhay Kristiyano natin. Sa tuwing lilingon tayo pabalik sa ating mga lumang kasalanan, lumang pagkatao natin, mas sumasakit ng sumasakit, mas bumibigat ng bumibigat, mas nagkakaroon tayo ng suffering. Sabi nga po sa Hebrews 12 verse 1, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Throw off and run, sabi. Throw off and run. Ibig sabihin, anything na nagpapabigat sa'yo, bitawan mo yan at tumakbo ka. Before you run, you must release what weighs you down. Bago ka tumakbo, kailangan bitawan mo ang mga bagay na nagpapabigat sa'yo. Ano bang nakakapagpabigat sa ating takbuhin, alisin na po natin. 2026 na mga kapatid. Baka bitbit pa rin natin yung kabigatan natin noong 2015. It was a decade ago. Amen. Baka hingi tayo ng hingi ng clarity kay Lord, ng peace sa Panginoon, pero hindi natin binibitawan yung mga bagay na nakakahadlang doon. When we ask God for clarity, He asks us to let go of the things that make us dirty. When we ask God for peace, He asks us to let go of comfort and familiarity. Nung humingi tayo sa Panginoon ng kalinawan, sinabi ng Panginoon, i-let go natin, bitawan natin yung mga bagay na nakakapagpadumi sa ating paningin. Nung humingi tayo ng kapayapaan sa Panginoon, sabi niya, i-let go mo yung mga bagay na comfortable ka and familiar ka na. Remember po, when Abraham asked for blessing, God told him to leave the place, the country. When Israelites asked for freedom, God led them to wilderness and not in comfort. When disciples asked for purpose, God told them to follow Him and leave their career
desires and comfort. When Jesus looked for peace, nag-surrender po siya sa kalooban ng Ama. Nakita niyo po, walang comfort. When we ask God, walang comfort talaga. So biblically, ang totoong kapayapaan ay natatagpuan sa pag-surrender kay Lord. Tsaka mo ulit mahahanap yung comfort, pero hindi na yung comfort ng mundo, kundi comfort na sa piling ng Diyos. Sa pagbibigay po natin ng control sa Kanya at hindi sa loob ng comfort and familiarity. So don't wait for comfort. And don't wait na maging familiar muna tayo sa isang bagay bago tayo umusad. Stop waiting for clarity when God already gave you a command. Huwag ka na maghintay ng kalinawan bago ka sumunod. One step a day, palayo sa dating tayo. Kahit na masakit, kahit na may suffering. God did not ask us to ace His test. Hiningi ba ni Lord na maka 100 tayo sa exam? Hiningi ba ni Lord? Sinong perfectionist dito? God did not ask for perfection. He just asked to do this with Him. Ang hiniling lang sa atin ng Panginoon, gawin mo ito kasama ko. Hindi hiniling sa atin ng Panginoon na ma-ace mo yung test niya. Ang hinihiling sa atin ng Panginoon, isurrender mo ang buhay mo sa akin. So kapag sinabi ni Lord na heal, huwag tayong mag-cling sa bitterness. Pag sinabi ni Lord na leave, don't negotiate staying. Pag sinabi ni Lord na forgive, huwag mo schedule next week. Pag sinabi ni Lord na pursue, don't wait to feel qualified. So tanungin natin ang ating mga sarili ngayon. Lord, ano ba yung mga bagay na pinadelay ko sa buhay ko? Sabihin mo sa katabi mo, sumunod ka na kasi. Umusad ka na kasi. Umusad ka na. Pero kung magpapakatotoo tayo mga kapatid, honestly speaking, hindi naman talaga tayo, not all of us, not every day, sumusunod talaga tayo kaagad. Dahil marami po sa atin, in reality, attached pa rin tayo sa ating mga nakaraan. At kaya nga po tayo pupunta sa letter B. The past is a teacher, not a home. Ang nakaraan ay tagapagturo, hindi ating tahanan. Lot's wife looked back, hindi dahil curious siya sa nangyayari, kundi dahil attached siya. Attached siya dun eh. Matagal na kasi siya dun. Parang tayo din. May mga lumang kasalanan tayo na nakagisna na natin and we're also attached to it. May mga lumang pagkatao tayo na nakasanayan na natin and attached na tayo doon. So we always look back. Kasi attached tayo dun eh. So physically, our body is out of Sodom. Katulad nila Lot. Yung body nila, out na sa Sodom. Nakaalis na sila sa Sodom. Pero yung heart ng asawa ni Lot, nasa Sodom pa din. And some of us, ganun po tayo. Tayo, nandito tayo, yung physical body natin. Pero yung emosyon natin, yung puso natin, yung isipan natin, yung kaluluwa natin, attached pa rin sa lumang pagkatao natin. And that's so sad. Kasi may mga ganun pa rin sa atin ngayon. Na hindi pa rin natin talaga totally ma-let go yung mga bagay sa nakaraan po natin. Na-try niyo na po bang mag-travel or pumunta po sa isang magandang lugar, mga beach, ganyan, mag-Boracay, or kung ano man yung magagandang lugar, mag-ibang bansa. Ang sarap po bumalik, di ba? Pag inisip ko yung mga time na nag-Hong Kong po kami, parang pag inisip ko yun, parang gusto kong balikan, gusto kong bumalik. But as much as you love or like it, you still have to go home. Bakit? Siyempre, ito, tirahan ko eh. Kailangan ko umuwi. Hindi ako pwede mag-stay doon, mag-TNT ako. Di ba? Hindi pwede. As much as you love or like it, you still have to go home. Kailangan pa rin natin umuwi. Vacation places are good for visiting only, not for living. Kaya marami po sa atin nag-iibang bansa lang, pero uuwi pa din. Kasi iba pa rin yung tahanan. Ganon din sa Pasko natin, you can visit to learn, but you cannot live there.
Pwede mong bisitahin ang nakaraan mo, silipin mo lang kung ano yung mga natutunan mo, pero hindi tayo pwede manatili doon. Basahin po natin sa Isaiah 43 verse 18 to 19. Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Forget the former things. Do not dwell on the past. I am doing a new thing. Forget, do not dwell. New thing. Tandaan po natin ang tatlong bagay na ito ngayong bagong taon. Forget, do not dwell. There's a new thing. For sure, God will make a new thing this year sa buhay po natin. Naniniwala po ba tayo doon? May bagong gagawin ang Panginoon sa ating buhay. Pero para matanggap po natin yung isang bagay na bago, we must forget and leave the past and not dwell on it. Hindi pwedeng manatili tayo sa nakaraan po natin. The more we dwell sa mga lumang bagay, the more na nade-delay yung mga bagong bagay na inihanda ni Lord para sa atin. Sabi po sa 2 Corinthians 5 verse 17, ang sino mang nakay Kristo ay isang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. You cannot be a new creation living in an old identity. Hindi tayo pwedeng bagong nilalang sa lumang pagkatao. Hindi yun nagsasabay. Hindi, very contradicting. Hindi siya nag-go together. So you cannot be a new creation living in an old identity. Walang bagong nilalang na namumuhay sa lumang pagkatao. Because kung mamumuhay pa rin tayo sa lumang pagkatao natin, therefore, we are not a new creation yet. Kasi mga kapatid, we are like tomatoes. Para tayong kamatis. Pag ang bagong kamatis, nilagay mo pa rin kasama ang lumang kamatis, mabilis rin mabubulok ang bagong kamatis. Ganon din ang buhay espiritual natin. So we cannot stay kung sa mga bulok na bagay. We cannot stay sa mga bulok nating nakaraan. Dahil mabubulok din tayo, kahit na bago pa tayo, kahit sabihin natin gaano tayo kabago. Anong sabi ng Panginoon sa Lucas 17 verse 32? Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Jesus warns that nostalgia can destroy destiny. Nostalgia. Ano ba yung nostalgia? Basahin po natin. Nostalgia, a sentimental longing or wistful affection for the past, typically for a period or place. Di ba, minsan sinasabi natin, ang nostalgic naman ng tugtog, ang nostalgic naman ng place. Yung masyadong naaalala natin yung nakaraan, yung parang ang sarap-sarap balikan. Nostalgia feels good, mga kapatid. Ang sarap balikan ng mga nakaraan, lalo na kung masaya yung memories. Pero minsan, dangerous. Dangerous yung feeling na magkakaroon ng nostalgia. Dangerous siya kasi minsan, it keeps you from moving forward. It keeps you from moving on. Lagi tayong humahawak na sa mga bagay na, example ko na lang sa relasyon. Sabihin natin sa isang relasyon na masaya kayo dati, lagi tayong nakahawakan doon. Sa pinakauna kung gaano siya ka-sweet noon. Pero bigla siyang nagbago, pinupugbog ka na ngayon. Sinasaktan ka na ngayon. Mamahawakan ka pa rin ba doon? We are so much clinging sa nakaraan. And sometimes, nostalgia is bad. Because it keeps us from moving forward and moving on. Sa una, okay pa yung feeling na namimiss at binabalikan natin yung nakaraan. Pero minsan delikado na kasi minsan yung feeling na to, yung magpapabalik sa lumang identity natin at makakahadlang sa pag-usad po natin. You can visit your memories, but you cannot live in them. Pwede mong bisitahin, pwede mong maalala. Pero dapat alalahanin lang, hindi tayo bumalik doon. God cannot bring you into the new if you are married to the old. Ba't ko nilagay yung married? Kasi naisip ko yung kasal, sakal. Di ba yung sabi nga ni Pastor, pagka yung kasal daw, minsan nagiging sakal. Minsan kasi nagiging sakal tayo sa nakaraan. So hindi tayo madadala ng Panginoon sa mga bagong bagay kung nagpapasakal tayo sa ating mga nakaraan. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang mamuhay sa nakaraan. Tapos na yun. Tapos na yun. So, tanong mga kapatid,
What are you still attached to? What do you refuse to release? What are you still attached to? What do you refuse to release? What do you still romanticize? What do you still romanticize? Ang tapos na ay tapos na. It's just a memory. Do not live in the past. Live in the present, mga kapatid. New thing is being curated by the Lord sa buhay po natin. Ayaw ba natin ng bagong bagay? Gusto ba natin mga luma lang? Kaya nga mga kapatid, move on tayo. Move forward na tayo. Ang tapos ay tapos na. Pero maraming beses, mga kapatid, hindi naman tayo stuck dahil sa attachment. Alam niyo bakit din tayo stuck sa nakaraan? Dahil takot tayo umusad. Meron tayong fear. So sometimes, hindi lang attachment ang nakakahadlang, kung hindi fear din. So letter C, growth requires change and change feels uncomfortable. Growth requires change and change feels uncomfortable. Let's be honest, mga kapatid. Ang pagbabago, hindi siya comfy sa pakiramdam. It's really uncomfortable kada may magbabago kasi bago siyang bagay. We want change but we don't want discomfort. Marami sa atin ganun. We want growth but we don't want stretching. Alam niyo po, yung isang caterpillar, ano may caterpillar sa Tagalog? Uod, higad, mga ganon. Uod o higad, na nasa isa pang cocoon. Alam niyo po ba yung cocoon? Yung pinaglalagay bago siya maging butterfly. If hindi ito nag-struggle, palabas ng cocoon, mamamatay ito, mananatili na lang siya sa cocoon niya, doon na lang siya. Kaya nga, the struggle is ba't may echo? Process. The struggle is the process for strength. So kung hindi siya nag-struggle doon, hindi maganda yung pagaspas ng kanyang pakpak pag naging paru-paro na siya. So kailangan ma-exercise. Ma-exercise yung pakpak na doon sa loob ng cocoon bago siya lumabas. So struggle is is the process for strength. Spiritually, yung comfort, yun din yung cocoon natin. Yung mga bagay na nakasanayan natin, yun yung cocoon natin. We need to get out of it or we will die spiritually. And meron talagang struggle sa pag-alis sa comfort, pero yun yung magpapatatag sa mga pakpak po natin. May sakit, may pain, may pain po sa pag-alis po natin sa comfort zone. Pero yun po yung magpapatatag po sa atin. Sabi nga po sa Joshua 1 verse 9, alalahanin mo palagi ang piling ko sa iyo, magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot o kaya'y manghina, dahil ako ang Panginoon na iyong Diyos ay kasama mo kahit saan ka pumunta. Moving forward requires courage because future is unknown. Hindi tayo sigurado sa mga susunod na mangyayari sa kinabukasan natin. Kaya nga, kailangan natin ng courage, ng lakas ng loob. But one thing is for sure, mga kapatid, ang Panginoon ng iyong Diyos ay kasama mo kahit saan ka pumunta. Iyon ang pangako sa atin ng Diyos. Kaya nga sabi sa Romans 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Be transformed by renewing of your mind. Sabi po dyan, naka-highlight, naka-underline. Change begins inside before it manifests outside, mga kapatid. Kung gusto nating mabago yung hinaharap o buhay natin, maging maayos at maganda, yung pagbabago dapat nagsisimula sa atin. There must be a change within us. Hindi magbabago ang kapaligiran para sa iyo. Tandaan po natin yan. Let's put it into our mind. Isiksik natin sa ating mga isipan. Hindi magbabago ang paligid mo para sa iyo. Kailangan ikaw ang magbago. At mapapansin mo, mababago na rin ang paligid mo dahil magbabago na ang pananaw mo sa iyong paligid. So kailangan, ayusin muna natin ang mga puso natin. Paayos muna natin ang hearts natin kay Lord. Baguhin natin yung mga maling mindsets po natin. If we want God
na i-direct yung future po natin, i-surrender po natin ang ating sarili sa Kanya. Our mindset must be aligned with the Lord. Dapat God-centered po yung mga mindset at buhay po natin. Alam niyo po, meron po akong nabasang quote. Sabi po ni Ginny Rometty, growth and comfort never coexist. Growth and comfort never coexist. Kung gusto natin lumago ang ating buhay, kung gusto natin mag-grow tayo, hindi tayo mananatili sa isang lugar. Alam niyo po yung halaman? Alam po yan ni si Ate Susan, alam po niya. Kailangan ilipat mo yung mga halaman sa bagong pasok. Hindi pwedeng manatili siya doon habang buhay minsan. May mga ganong klase ng halaman eh. Na hindi mo pwedeng manatili siya doon kasi mamamatay siya doon. Kailangan palitan yung soil, kailangan ilipat ng paso para magpatuloy siya, para mag-grow siya ng mas maganda. So growth and comfort never coexist. Kung nandoon lang tayo sa mga lugar na komportable tayo, wala tayong matututunan. Paulit-ulit lang, nakacycle lang tayo. Wala tayong magiging growth. Comfort is where potential goes to die. Namamatay yung mga potential natin dahil paulit-ulit natin pinipili magstay kung saan lang tayo komportable. So go out of your comfort zone. Let's go out of our comfort zone. Ang nakakalungkot, hindi tayo nag-grow, nagiging bonsai pa tayo. The longer we stay in familiarity, the more na hindi na tayo mag-grow at mamamatay na lang tayo bilang isang uod. Uod na lang tayo, higad na lang tayo, higad sa loob ng kuko. Hindi na tayo naging paru-paro, hindi na tayo naging malaya, hindi na natin naabot yung full potential natin because we stayed in the comfort zone. So growing is a choice, mga kapatid. Hindi tayo pinipilit ni Lord. Hindi tayo pinipilit ni Lord na pumunta ka doon. Hindi tayo pinipilit ni Lord na umalis tayo sa comfort zone. Pero it's a choice, mga kapatid. Kaya anong pipiliin natin? God showed us our potential. Pinakita na sa atin ng Panginoon ano yung magiging possible na potential natin pag ginawa natin ang isang bagay na to. And it's up to us if i-reach ba natin yung potential na yun. You will never walk on water if you refuse to leave the boat. Parang si Pedro, hindi niya mararanasang lumakad sa tubig kung hindi siya umalis sa bangka. So, tayo din mga kapatid, hindi natin mararanasan mga dakilang bagay sa buhay natin kapag ayaw natin umalis sa kinalalagyan natin. So mga kapatid, what is God asking for us to step out of? Ano yung mga parte sa buhay natin na pinapaalisa na sa atin ni Lord? Ano yung mga lugar? Ano yung mga parte sa buhay natin na pinapaalisa na sa atin ni Lord? Relasyon ba yan? Toxic habits ba yan? Work ba yan? Circle of friends? Places? Ang pinapaalisa sa atin ni Lord? Kung sino man yung kinakausap po sa atin ni Lord ngayon, kung pinapaalis ka ni Lord dyan, you need to get out. Because this is the chance para makaalis ka dyan. This is your time para makaalis ka dyan. Hindi natin alam kung may next year pa, may next week pa, or whatsoever. Ang sinasabi ni Lord po sa atin, ngayon na. Yes, mahirap. May be uncomfy yung feeling. You may struggle. Pero pag si Lord ang nagsabi to get out, pag si Lord ang nagsabi na umalis tayo dyan, umalis tayo dyan. Dahil mga kapatid, worth it lahat kapag si Lord ang nagsabi na umalis tayo sa bagay na yun. Worth it ang hinaharap natin. Worth it ang mangyari sa hinaharap natin kapag sumunod tayo sa Panginoon. Diba worth it? Yung mga nakaalisa sa atin sa nakaraan, alam ko meron ng mga nakaalis sa atin sa nakaraan, di ba worth it? Yes. Pero, I know some of you is negotiating sa utak nila. Lord, pwede bang next week na lang? Pwede bang next year na lang? Next month na lang? Nag-negotiate kayo sa isipan nyo. 1 more week? 1 more year? Just do it. Just do it, mga kapatid. Endure the pain of stretching. Endure the pain of stretching. Tiisin mo yung sakit ng pag-grow mo
sa Panginoon. Worth it lahat kapag na-realize na natin kung bakit tayo pinapaalis ni Lord. Worth it lahat ng bagay na nasa Panginoon. But sadly, sometimes we don't step out because we think we need to be perfect first. Hindi tayo umaalis kasi inisip natin, hindi pa perfecto eh. Hindi pa naka-align, parang hindi pa nga okay, hindi pa patag yung daan. Pero ano sabi sa letter D natin? God doesn't require perfection. He requires a yes. Yes. Yun lang hinihingi ni Lord. Marami ang hindi kumikilos agad because they think, hindi pa ako ready. I'm not perfect yet for that purpose. I'm not perfect yet for that place. But listen, alam niyo po, this love's hard. Sabi nga namin ni Cara, this love's hard. The first time na nabasa ko po ito, parang akong sinampal ng katotohanan. At sinend ko to kay Cara. Kasi sabi ko, parang para sa atin to. Sabi po dito, if you do it perfectly, where is His glory? If you do it perfectly, where is His glory? Kung hihintayin mo pang maging perfect ka, nasa ng Panginoon doon. Di ba wala? Perfect ka na eh. Sinasabi mo, perfect ka na eh. Perfect na ang lahat. So, nasa ng glory ni Lord at wala out of the picture. So, if you do it perfectly, where is His glory? God is not glorified by perfection. Tandaan po natin yan. God is not glorified by perfection. He is glorified only by surrender. He is glorified by surrender. Hindi in-invite ni Lord yung mga disciple kasi perfecto sila. Pansinin niyo lahat sila may diferensya. Lahat ng disciple may diferensya. So hindi sila in-invite ni Lord kasi perfecto sila. Pero perfect siya para sa will niya. Gets nyo? Hindi ka in-invite ni Lord dahil perfect ka. Pero gusto ka niyang samahan dahil perfecto siyang Diyos. At dahil perfecto siyang Diyos, anumang bagay sa buhay mo, kaya niya rin gawing perfecto. And that is His glory. Nangyayari yun sa weakness natin. God invited us because He wants to direct our lives. He wants us to surrender sa will niya. Ano sabi sa 2 Corinthians 12 verse 9? But He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. My power is made perfect in weakness. Sabi ng Panginoon. Your weakness is not a liability. It's an opportunity po para sa kapangyarihan ng Panginoon. Yung kahinaan natin ay hindi kabigatan para sa Panginoon. Baka iniisip nyo kasi yung mga kahinaan nyo, kahinaan natin, mabigat para sa Panginoon. Hindi! Nakikita yan ni Lord bilang opportunity para ipakita sa atin kung gaano siya makapangyarihan. Kaya nga, just do it. God did not ask you to do it perfectly. He just asked you to do it. Again, hindi hiniling ng Panginoon na i-ace mo ang kanyang test. Ang sabi lang ng Panginoon, gawin mo to. And gawin mo sa abot ng makakaya mo. Sabi nga po sa mga Hebreo 11 verse 8, dahil sa pananampalataya sinunod ni Abraham ang utos ng Diyos na pumunta sa lugar na ipinangako sa kanya. Umalis siya sa bayan niya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi naman naghintay sa Abraham ng another sign. Pero mostly sa atin, lahat tayo nangingi ng another sign kay Lord. Hindi naman siya naghintay na maging ready siya. O maging prepared siya sa lahat ng mangyayari kapag umalis siya sa lugar na yon. Dahil lang sa pananampalataya niya kung bakit siya sumunod. At ganoon din ang gusto ng Panginoon sa atin. Na yung pananampalataya na meron tayo ngayon, it should be enough. Yung faith natin, na meron ka, yung faith mo, na meron ka currently, that should be enough for us to say yes sa will ng Panginoon. That should be enough na mapasabi tayo ng yes, Lord. Not waiting for another perfect timing because the perfect time is right now. Again, sa mga nag-negotiate dyan kay Lord, kung sinabi ni Lord na ngayon, the perfect time is right now. And if we want perfect results sa mga decisions po natin, we should let God to be in control. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Di ko alam kung
kung sinong superhero ba or parang kanino ko nabasa to or basta ayan, di ko matandaan kung saan ko siya nabasa. Walang nagsisimula na magaling na sila, mga kapatid. Walang nagsisimula na magaling na sila. Nagiging magaling sila dahil nagsimula sila. Gusto agad natin ng great things. Sasabihin ni Lord po sa atin, kung gusto mo ng great things, dapat magsimula ka, pero ayaw mo naman simulan. Ayaw mo naman hakbangan. All God wants is for us to say yes, even if the future is unknown. Just say yes. Hindi man natin alam ang kinabukasan. He wants us to say yes, to surrender. Gusto mo ng great result? Magsimula ka. Huwag puro prayer lang. Problema kasi sa atin yan eh. Kung Kristiyano tayo, dinadaan natin sa puro prayer lang. Ano yun? Faith without work is dead. Di ba sabi po yan sa James? Huwag puro prayer lang. Huwag puro plano lang. Huwag puro drawing lang. We must move. We must move. We must move according to our faith. Sabihin mo sa katabi mo, don't be stuck. Kumilos ka. Don't be stuck where you are right now. Move forward because God won't finish what you won't start. Walang tatapusin ang Panginoon kung wala ka namang sinimulan. Ano yung joke? Nandun agad tayo sa goal, nandun agad tayo sa finish line. Walang ganon. Kung hindi ka magsisimulang tumakbo, hindi ka makakarating sa finish line. So walang tatapusin ng Panginoon kung wala tayong sinimulan. Mga kapatid, obedience activates destiny. Sumunod ka lang sa pinapagawa sa iyo ni Lord at ito ang magsasabi ng kinabukasan natin. So paano naman yung mga past failures ko, sister? Paano naman po yung mga past failures ko, yung past sins ko? Paano naman po yung mga past shame ko? Here's the good news, the last. God will redeem your past, but He will not let you return there. God will redeem your past, but He will not let you return there. Your past has purpose, mga kapatid. Hindi yan basta nilagay nangyari lang. But it has no permission to define us. May dahilan kung bakit natin pinagdaanan ang mga pinagdaanan natin, pero hindi ito magsasabi kung sino tayo. Sabi po sa Romans 8 verse 28, all things work together for good. God takes what's meant to destroy you and use it to develop you. Your past may have contributed to who you are as a person right now. Yung mga nakaraan po natin, pwede may contribution yan sa kung sino ka bilang sino ka ngayon. Pero you have the decision, may karapatan tayo kung paano natin gagamitin yung nakaraan natin. At dapat mag-decide po tayo na yung nakaraan natin dapat maging lesson learned po yan sa atin. Hindi isang bagay na babalikan natin. Again, yung nakaraan natin, hindi isang bagay na babalikan, kundi isang bagay na dapat may natutunan po tayo. Lahat ng pinato po sa atin ng past natin, lahat ng stones na pinato sa atin ng kaaway, yung kaaway, ang meant niyan, sirain tayo. It's meant to destroy us. Pero yung stone na yun, pinulot lahat ni Lord para i-build tayo. Lahat ng stone na yun, pinulot ni Lord para maglagay sa atin ng boundary. Para maglagay sa palasyo natin ng boundary para hindi na tayo muling masila ng kaaway doon sa nakaraan natin. So lahat ng binato sa atin ng kaaway noon, kung sino ka man sa past mo noon, kung ano man yung mga nagawa natin sa past natin noon, tapos na yun. Nasaktan tayo, oo. Pero ginamit pa rin yun ng Panginoon para buuin ulit tayo. Sabi nga po sa Genesis 50 verse 20, sa pangyayari po sa buhay ni Jose, sabi niya, di ba, you meant it for evil, but God meant it for good. And same to us, sa buhay po natin, God turns the enemy's weapon into his tool. God turns the enemy's weapon into his tool. Kaya, kung pangit man ang nakaraan po natin, God can still use you for His glory. Kahit gaano man kadumi ang nakaraan natin, kung today nag-decide tayo na i-surrender ang mga bagay sa buhay natin sa Panginoon, God can still use you for His glory. Kaya nga mga kapatid, your history is not your destiny.
Again, your history is not your destiny. Ang nakaraan mo, hindi yun yung patutunguhan mo. You can decide again to restart today. We have the right to decide kung ano yung gustong mangyari natin sa kinabukasan natin. Your past may explain you, but it does not have the authority to define you. Your past may explain you, but it does not have the authority to define you. I believe God is calling someone out today na umalis ka na dyan sa old season, na umalis ka na dyan sa nakaraan mo. Naniniwala akong may kinakausap sa atin ang Diyos sa oras po na ito. At inaalis ka na dyan ng Panginoon. Inaalis na tayo ng Panginoon sa nakaraan natin. Pinapalaya na tayo ng Diyos. Pinapalaya ka na ng Diyos. Don't take that glance. Huwag na tayo sumilip. If that glance will take you back from where God has already redeemed you. Kung yung isang lingon natin pabalik, yun yung magdadala ulit sa atin sa lumang pagkatao, huwag kang lilingon. Kaya nga, huwag ka nang lumingon pabalik. Don't be distracted, mga kapatid. Don't be distracted. Move forward. Focus. Piliin natin yung direksyon ng Diyos. Sabi nga po sa kantang, Christ is enough. Lord, you are enough. Naya ko pang bawat isa na tumayo. Aawitin po natin ang awit na Christ is enough. Sabi po sa Christ is enough na awitin, Lord, you are enough. Enough para magpatuloy. Enough para hindi na lumingon pa pabalik. Enough to take that step forward. Because truly, everything we need is in Him. And this time, we will declare po sa harap ng kaaway. I-declare po natin. Makinig po kayo. I-declare po natin sa harap ng kaaway. Jesus, we follow you and we will not turn back anymore. Habang inaawit po natin kanta na ito, alalahanin po natin yung sinabi sa Lucas 9 verse 62. Sinabi ni Jesus sa kanya, ang nagsimulang mag-araro, ngunit lingon naman ng lingon ay hindi kapaki-pakinabang sa kaharian ng Diyos. So don't take that turn. Don't look back. Meaning, the kingdom direction is always forward. Laging nasa harap, wala sa likuran. Kaya anong nililingon mo? Ang hinaharap mo, nasa harapan mo. Yung goal mo, yung finish line mo, nasa hinaharap mo. Nasa harapan mo at nawala na sa likod mo. So forward is the only direction. Not backwards. No sidewards. Don't be distracted. Move to the direction of the Lord. Kaya nga, let's declare this song. Mga kapatid, sing and commit sa Panginoon. Awitin natin, Christ is enough for me. Oh Jesus, you are really enough for us, Lord God. Oh, hallelujah. You are really enough for us, oh God. Sige, sabihin natin sa Panginoon, oh, you are enough, oh God. Sapat ka, Panginoon. Sapat ka, Panginoon. Sapat ka, oh Diyos. Para hindi na namin balikan ang mga nakaraan namin. Sapat ka, O Diyos, para magpatuloy kami. Oh, hallelujah. Hallelujah. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything
kabigatan, Panginoon. Sapat na rason ka, Panginoon, kung bakit namin gagawin ang mga bagay, Panginoon, sa aming buhay. Sapat na rason ka, Panginoon, para magpatuloy kami, Panginoon. Sapat na rason ka para hindi kami lumingon, hindi kami bumalik sa aming mga nakaraan. Sapat na dahilan ka, Panginoon. Sapat ka, Panginoon, sa aming buhay. And now, Lord God, we are surrendering everything to you, Panginoon. And today, Panginoon, today, Lord God, we are deciding to move forward, Panginoon. We are deciding to follow, Panginoon. We are deciding to obey your will, O God. Or we are deciding, Lord God, today, Panginoon, ngayon ang araw na hindi kami mapipigilan ng kaaway. Ngayon ang araw na hindi na kami babalik sa aming nakaraan. Ngayon ang araw na titingin na lang kami sa aming hinaharap. Ngayon ang araw na dadalhin mo kami, Panginoon. Sasabay kami sa lakad mo, Panginoon. Ngayon ang araw, Panginoon, napapasanin mo kami hanggang sa finish line, Lord God. And Lord God, we are surrendering everything to you. We are surrendering everything to you, Lord God. At maraming salamat, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, na hindi mo kami binitawan, na hindi mo kami iiwan, Panginoon, nakasama ka namin saan man kami naroon sa aming buhay. Kaya nga purihin ka, dakilain ka, Panginoon, sa iyo namin inaalay ang aming pinakamataas na papuri, ang aming pinakamataas na pagpapasalamat ay dahil sa iyo lamang. O Diyos, purihin ka, dakilain ka, lahat ay sumigaw na hallelujah! Oh, hallelujah, we praise you, O God. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat ay magsabi ng amen and amen. Amen, Lord God. Praise God, purihin po ang Panginoon. Sige po, bago po tayo ay makinig na ating mga announcement. Kanyaan po kayong ulit tumayo at tumanap po tayo ng ating ka-prayer partner para sa Sunday po na ito. At sa home ninyo rin po na lahat.
tayo ng announcement. Isa lamang naman po ngayong araw. Last day na po ng ating Daniel's Fast. So, sino po dito na kompleto na ng pakikinig ng podcast? So, ayan. Kung gusto niyo pong i-review ulit yung podcast, nasa Facebook lamang po natin yan. And i-upload din po natin sa YouTube. And sa mga nag-fasting po, ayan, isang buong week ng fasting. Mamaya pong 6 p.m. pwede na po tayo mag-feasting. Ayan. So, purihin po ang Panginoon sa pag-start natin ng year na to ng ating pag-aayuno sa Panginoon. Alam ko po na marami na tayong natanggap at marami na rin direction si Lord sa ating mga buhay. So, direction over distraction, mga kapatid. Yun lamang po at tayo po'y manalangin. Tayo po ay magwakas sa isang panalangin. Tayo po ay tumigil. Bilang Diyos, aming Ama na sumasalangit, kami po ay labis na nagpapasalamat sa iyo sa napakalinaw na direktiba mo sa bawat isa sa amin para sa taong ito, Panginoon. To move forward, to follow you, O Lord Jesus. It's no turning back. Ano man yung mga nakaraan namin, nakalipas namin, na pag-alapan sa buhay, ay kalimutan namin at kami sa patong ito ay mag-focus sa iyong ipagagawa sa bawat isa po sa amin. At alam po namin, O Diyos, na kapag kami ay may surrendered life, Lord, alam po namin marami pa kaming bagay na nakikita. Sa mga bagay na narinig namin sa umagang ito mula sa iyong lingkod na ginamit, bigyan mo po kami ng quick obedience, Lord, ng puso na mabilis sumunod at hindi kaisipan na laging nagtatanong. Salamat po, Panginoon, at naniniwala po kami kapag kami ay nakapokus, Panginoon, sa habilin mo, O Diyos, sa umagang ito. Alam po namin, Ama, nandun ang katagumpayan. Magkakaroon kami ng peace of mind, magkakaroon kami ng kinabukasan na nakasusunod sa iyong kalooban. At naniniwala kami, O Diyos, na sa taong ito ay pagtatagumpayin mo po ang buhay ng bawat isa po sa amin. Kapag kami, O Diyos, ay nanampalataya sa iyo, kapag kami sumunod sa iyo, at ginawa namin ang iyong kalooban, ang iyong utos, individually, sa bawat isa po sa amin, sapagkat ako po'y naniniwala na ikaw ay kinausap po pa ang bawat isa po sa amin. Kapag kami sumunod, makikita po namin ang resulta po nito. Ingatan mo po ang buhay ng bawat isa po sa amin, ang bawat pamilya sa panibagong isang linggong ito na darating po sa buhay namin. At naniniwala po kami, O Diyos, sapagkat ikaw ay hindi pa tapos sa amin pong mga buhay. Salamat po sapagkat kami ibinigyan mo po ngayon ng puso na masunurin, puso na titiwala sa iyo. Salamat po na magiging maayos ang buong isang linggong ito na daraan sa buhay pa ng bawat isa po sa amin. Sa pagtataas po ng kamay ng bawat isang naririto ay aking pong ibinibigay at iniiwan ang inyong pong pagpapala at pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo at ingatan ni Yahweh, naway kahabagan niya kay subaybayan, lingapin niya nawa kayo at bigyan ng kapayapaan, ngayon at magpakailanman sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah! Napakaganda po ng mensahe ng ating Panginoon Diyos. Direction over distraction. At napakabuti ng Lord because His glory doesn't end when we get distracted. Diba po? It's actually where it starts. Diba po? Kapag na-distract tayo, nag-fail tayo, nagkamali tayo, hindi naman natatapos dun yung habag ng Panginoon, yung grace ng Lord. It actually where it starts. Doon mismo nagsisimula yun. Ina-expand ng Panginoon ng kanyang pangunawa. Mas lalong ina-extend ng Panginoon ng kanyang kamay upang maabot tayo. Ganun po ang magmahal ang ating Panginoon. And si Lord po, nung sinabi ng Panginoon na tumakbo ka, di naman sinabi ng Lord yun dahil perfect siya, di ba? Sabi nga po kanina. At ngayon po, para din tayong si Lord, sinasabihan tayo ng Lord na humakbang ka na patungo sa bagong bagay na aking ginagawa. Yun po ang awitin natin, di ba? Kaya po, yun ang tanong ng Panginoon sa atin ngayon. Handa ka na bang humakbang? Amen. Kaya minsan pa po, awitin natin, higit pa, awitan natin ang ating Diyos.
iyong pag-ibig mo.